Kami, Lord, ay bigyan mo ng wisdom, Panginoon, sa aming gagawin, Panginoon, at sa aming pag-aaral, Panginoon, ay maintindihan namin ito at ma-apply na. Pangalan po ni Jesus. Amen. Yan. Ang topic natin for today ay, Kuya Mark, ano yung topic natin for today? Yung kita na yung mga mukha nyo sa screen, oh. Ayun, oh, gaganda nyo. The power of utterance. Ano ba yung utterance na to? Kung ano yung sinasabi natin. Tignan natin yung utterance. I-define natin kung ano ang utterance. Kuya Mark, next slide please. Ano ba ang utterance? Utterance is spoken word, statement, or vocal sound. Spoken word. Ano yung sinasabi mo? Ano yung binibigkas mo? Ano yung nakasulat dun sa papel? Statement. Baga hindi lang siya bill statement, kundi statement kung ano yung sinasabi mo, especially when you declare your statement regarding the court. Yan. Regarding kung ano man yung pagiging witness mo sa isang senaryo ng isang crime. Bilang witness, bilang sa tagapirma ng mga bagay sa document, yan, utterance, kung ano yung ano mo, sinasabi mo, is nagiging ano siya, nagiging legalistic siya, especially when you are facing the court trial. Vocal sounds. Vocal sound, syempre, kung ano yung naririnig ng boses natin. Ang pinakamaganda dito, pag-focus tayo dito sa spoken word and statement. Bakit makapangyarihan ang power of utterance? Ano ba ibig sabihin nito? Bakit napakahalaga na maintindihan ng kapangyarihan ng pagpananalita o pagbigkas or yung mga sinasabi? Makapangyarihan ba yung binibigkas natin? Baga, for example, si Mami Glo, siyempre, paano malalaman ni Mami Glo na mahal siya ng asawa niya kung hindi nag-I love niya yung kanyang asawa? Para rin malalaman ni Kuya Angel na mahal niya yung kanyang asawa kung hindi siya nag-I love you at hindi siya nagpahayag ng kanyang damdamin. Di ba, Kuya Angel? Siyempre, alaga na ba't kakanta ka lang sa mata, nakikita ang aking damdamin. Hindi naman laging gano'n kasi ang gusto ng babae is talagang sinasabi mo yung nararamdaman mo, hindi lang pinapakita. Kasi minsan, ang pagkilos din ay minsan ay nakakadaya. Ngayon, bakit kailangan natin itong malaman ng kapangyarihan ng utterance? Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos dito? Nandun yung introduction natin, Kuya Mark. Yan. Kuya Angel, pakibasa po ang ating konteksto from Matthew chapter 15, verse 10 to 15. Kuya Angel? Matthew chapter 15 verses 10 hanggang 15. Jesus called the crowd to him and said, "Listen and understand. What goes into someone's mouth does not defile them, but what comes out of their mouth, that is what defiles them." Then the disciples came to him and asked, "Do you know that the Pharisees were offended when they heard this?" He replied, "Every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots. Leave them. They are blind guides. If the blind lead the blind, both will fall into a pit." Peter said, "Explain the parable to us." Kuya Mark, next slide. Itutuloy ko ba, brother? Go, Kuya. Go. "Are you still so dull?" Jesus asked them. "Don't you see that whatever enters the mouth goes into the stomach and then out of the body? But the things that come out of a person's mouth come from the heart, and this defiles them. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. These are what defile a person. But eating with unwashed hands does not defile them." Okay. Salamat, Kuya Angel. Ngayon, sabi nga dito next, balik tayo sa first slide, Kuya Mark, sa first part ng Matthew.
Sabi dito ni Jesus, listen and understand, makinig at unawain. Kumbaga, na dapat na, kasi dito kasi pinag-uusapan dito, yung tradisyon ng paghuhugas ng kamay. Kasi dito kasi sa kultura ng mga Hudyo, ang paghuhugas ng kamay ay isang ritual ng paglilinis. Pero kumbaga, mas pinakita dito ni Jesus yung wag lang tayong tumingin panglabas na kaanyuan. Well, kung concerned kayo sa health, no, magugas kayo ng kamay para wala tayong dirty. Parang para hindi tayo magkasakit. Yun lang ang pwede natin na gawin para magugas ng kamay. Pero dito kasi more on ritual and religious thing to eh. Pag hindi ka naguhugas ng kamay, ang tingin ng mga Hudyo is marumi ka at makasalanan. Pero sabi nga dito ng Panginoon sa next slide tayo Kuya Mark. Next slide Kuya Mark. Sabi dito, kung ano yung kinakain natin, yun ang nilalabas ng ating puwet. Malinaw yun. Kung ano yung kinakain natin, dumidiretso sa sikmura at nilalabas ng ating dinudumi natin. Obvious naman yun, di ba? Pero kung ang sinasabi dito, kung ano yung nilalaman ng ating mga sinasabi ng ating bibig, doon pala nanggaling yung ano natin. Kung ano yung sinasabi ng ating mga bibig, o ang ating mga bunganga, o ang ating binibigkas, o doon lumalabas sa puso natin. Yun pala yung sinasabi palang the power of utterance. Yun pala, kailangan pala, mag-ingat tayo kung ano yung sinasabi natin. Meron ako mga naririnig na kung wala tayong magandang sasabihin sa isang bagay, sa isang tao, na alam natin makakasakit at hindi makakatulong sa kanya, mas magandang manahimik na lang tayo. Kailangan when we doing the comment or we give the statement, kailangan ay maging constructive criticism. Minsan kasi ang constructive criticism, masakit yan. Pero later on, yan para sa kaibabuti ng bawat isa, especially ng grupo. Kaya po ganon. Next slide, please. Ito yung natin. Ito yung context natin. When God created the universe, ang buong mundo sa Genesis chapter 1, nagsimula, ang sinabi ng Panginoon, ang una niyang sinabi sa Genesis 1, let there be light. And God said, let there be light. Ang sabi niya. And sabi dito, 7 beses niya ito sinabi, especially doon sa first day hanggang 6 days. And then bago niya nilakain ng tao, sa pamamagitan ng kanyang kamay, nag-usap muna ang tatlong persona, ang Banal na Espiritu, ang Diyos ang Ama at Diyos Anak, na gawin natin ang tao ayon sa ating wangis. Kaya nga dito, sabi dito nag-usap, He said, let us make a man in our own image. Ibig sabihin, they declare it. Because kung walang declaration, walang binigkas, walang inateran, walang ebidensya. Diba? Kaya yun po yung sinasabi natin dito. Kailangan makita natin ang kapangyarihan ng sinasabi ng ating bibigay. Kailangan makita natin to na lubusan natin ingatan ng ating sinasabi. Yes, kasama dito yung paano mo siya ginawa, paano mo siya kinonstruct. For example, bakit ganito naman ang ginagawa mo, mali na naman niya, bla bla bla. Kinokorek mo siya, pero dinadown mo siya. Pero pag meron kasing construction criticism na ganito, ano bang dahilan bakit ginawa mo yan? Bakit hindi mo ba naisip na possible na mangyari yan? Kumbaga, hindi mo siya basta kinokorek. You allow them to take kung tama talaga yung kanyang nagawa. Yun ang positive criticism. Kasi minsan ang problema ng Kuya Andrew, pamute mo muna lahat po ng mic. Kasi feedback na didistract po ako. Pamute mo muna ng mic kung po, para at least tayo.
Then mag-open na lang po si Mark kung meron po tayong babasahin ng scripture para hindi po mag-feedback kasi naka-record tayo. Kaya ganun ang mangyayari sa atin. Kaya when God created the universe, He declared it through His word that let there be light. Remember, John 1:1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Which means the Word is Jesus. Ibig sabihin, yung sinasabi nating salita ng Diyos, yun ay si Jesus. Ngayon, kung tayo representative ng ating Panginoon, if we are truly the follower of the Lord, we must be careful what we are saying. Because kung ano man yung sinasabi mo, yun ang iniisip mo at yun ang laman ng puso mo. Hindi pa pwede na sabihin natin na nabigla lang tayo, ay nabigla na ano ko na eh. Lalo na yung mga taong paano yung pabigla-bigla na sinasabi. Hindi mo na mababawi yun pag nakasakit ka na. Kung ano man yung sinabi mo, nagmamarka na yun sa sinasabi ng tao, lalo na sa mga taong nasaktan natin. Next slide tayo, Kuya Mark. Every word that we speak or we spoke that brings life and death to anyone. Paano natin ito malalaman? Kuya Renate, pakibasa po ang James 3. Thank you, bro. Okay, bro. Thank you po. Every word that we speak or we spoken that may bring life and death to anyone. James Pakibasa po chapter yung 3, James verse 3, 5 Kuya. to 12. Kuya Mark, pakibasa yung James 3, Kuya. Hindi ako marinig. Loud and clear, Kuya, ate, Kuya, pero yung passage ng Yung James verse 3, talaga Kuya po, Mark. Tyrannante. Wala dito yung verse eh. Next slide tayo, Kuya Mark. Next. Every word na. Hindi, Kuya, walang passage yung James 3. Yung James chapter 3, wala din, Kuya Mark. Yes, ako na lang po yung magbasa. James Sige, 5, go. Okay, James go, 5 to Kuya 12. Mark. Okay, James chapter 3, verse 5 to 12, Kuya Mark. Ang sabi po dito, nagpasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa. Tama ba, Kuya Dad? James chapter 3 yan, about the tongue. Kuya, ako na lang po. Okay. Sige, Okay go. na, Kuya Angel. Sige po. Sige po. James chapter 3 verses 5 to 12. Verse 5. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. Verse 9, with the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? Verse 12. My brothers and sisters, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Yun. Brother Thank you, Nandon. Kuya Angel. Thank you, Angel. Sabi nga dito, di ba, dahil kumbaga yung tongue, hindi daw mapipigilan kahit anong gawin natin. Kumbaga ang forest, pwedeng ano yun yan. Sabi nga dun, di ba, Kuya, mga kapatid, ibig sabihin yung dila natin, kung ano yung sinasabi, lumalata yan.
Remember, di ba, ang mga bata, pag binigyan natin ng pangako at hindi natupad ang pangako, nagdadamdam. Na ano nyo ako, na remember nyo ako, mga ano, naalala nyo, kung kayo po yung merong mga pinangakuan ng mga bata na sinabi nyo, bukas bibili kita ng ice cream. Kahit wala po yung ice cream, ang tingin niya ngayon, may ice cream na siya ngayon. Kasi pinanghawakan niya yung word na sinabi mo. Pag nabigo yung mga pangako na yan, lumalata yan. Kumaga, nagkakaroon ng sugat yan sa emotion ng tao. At minsan, nagre-reflect yan ng image niya na, ay, hindi ko na ito pagkakatiwalaan kasi lahat naman ng pangako niya, hindi napapako naman, kaya hindi na ako magtitiwala dyan. Ngayon, pag ang tatay ay ganun lagi, kung kayo ay tatay na tatay dito sa lupa, kayong mga tatay, at hindi nyo tinutupad ang pangako nyo sa inyong mga anak, you are not you are dinidepile nyo o binudumihan nyo yung image ng God as a God Father. Kaya ano ibig sabihin nito? Kasi ang ibig sabihin nito, when you give a promise, you are representing, kayo ay nagre-replicate ng image ng tatay sa langit. Kaya when you are doing a promise, especially you are a parent, kailangan yung tuparin yun. Kailangan yung paano yun, kailangan yung ano, tuparin yun sa mga binitawan yung pangako. Kuya Dondon, ano ba ibig sabihin na itong sinasabi mo? Layo-layo ng ng topic sa pangako na pinagsasabihan namin yung anak namin. Napunta na ata sa pagdidisiplina ng anak. Ang pinag-uusapan natin dito, yung nagbigay ka ng pangako. Meron kang sinabi, meron kang binigkas, meron kang binigkas na salita na pinanghawakan because yung kapangyarihan na yon bilang magulang at kakayahan at alam nila na may kakayahan kang gawin yung bagay na pinangako mo. Kaya yung kapangyarihan ng pagbigkas mo ng mga pinangako mo, pag hindi mo natupad yan, nagkakaroon ng sugat sa emotion niya ng tao. Kaya minsan, pag ang tao ay nakakilala na sa Panginoon, pangit ang relasyon niya sa kanyang mga magulang, mahirap manalangin sa Diyos na bilang tatay. Ayoko manalangin sa Diyos kasi baka hindi ako sagutin. Kasi nga, dahil pangit yung naging image ng earthly father niya, pangit yung representation ng earthly father niya kay God sa Diyos, nadadamage yung relationship natin kay God because of that kind of experience. Kaya yun yung sinasabi natin ng life. Bakit, ano ba ibig sabihin nito ng life and death and the power of tongue? Kung ano yung sinabi mo. Kasi it can damage the moral of the person that you speak, that you are giving the promise. Diba? Ito, nangako-ngako ko to, hindi naman pala tutog din. Kaya nga minsan, buti na lang, sa susunod nga, pag nang-usap tayo, sulat na lang natin sa papel, pirma natin. At least, walang kumbara para hindi lista sa tubig, di ba? Kaya minsan, ang verbal agreement, hindi rin sapat yan. Kaya minsan, or statement or written, is also is a form of evidence of written word. Makapangyarihan yun, especially in a legal matters. Kaya be careful po tayo sa ating mga sinasabi dahil makapangyarihan sinasabi. Lalo na lalo na pag ito ay nagkaroon ng witness. Ay, narinig ko kay kuya na ito yung sinabi niya, papatayin niya si ganun. Ano yun? Kaya pakibalik po yung kaya yun ang ganun nangyayari kasi may mga ganun na sitwasyon na merong witness na nagbibigay kasi narinig ko siya, sinabi niya, narinig ko clearly na ito yung sinabi niya, kaya nagkaroon ng allegation na gano'n. Yan. Next slide tayo, Kuya Mark. Kuya Angel? Next slide. Lumabas Kuya Angel? Bakit po, Kuya Wait Mike? lang doon, nawala yung PowerPoint. Pakibalik yung host Kuya Angel sa akin. Ah, sino? Okay. Thank you, thank you.
Klaro po ba tayo dun sa understanding na yun habang nagkakaroon tayo ng technical problem? Klaro po ba? Yung power of utterance, kung ano yung mga sinasabi natin, binibigkas natin, napakahalaga niyan. Ito, we are doing the preaching of the Word of God na makapangyarihan so that we can able to learn something. At bilang isang Kristiyano, kailangan meron tayong word of honor. Kumbaga sa salitang Kastila, meron tayong palabra de honor. Diba? When we spoke, especially po yung meron po tayong mga lola at lola nang nabuhay na 1940s, 1950s, especially ng mga Kastila. Ano yan? Napakahalaga ng binigas natin pangako. Kasi katumbas yan para kang nagkaroon ng agreement. Nangako ako kay ganito na ikaw yung, for example, baling katuruan, di ba? Nangako ako sa tatay mo na i-engage kita dito sa anak ni ganito. Di ba? Kahit hindi kayo affected because merong agreement ang magulang, kumbaga example lang to makapangyarihan ng salita because of that, ino-honor yun. Lalo na pa kaya pag nagbigay tayo ng pangako para sa ikabubuti ng kanila. Napakadelikado yan pag hindi tayo pag hindi natin tinupad. Okay. Get po tayo. Ngayon, ang ano natin dito, pamute po muna lahat para hindi ko po marinig yung Pamute po, please. Kaya ganun, ano ang ating gagawin para ma-develop o magkaroon tayo ng improvement sa ating pakikipagtalas-tasan o pakikipag-ugnayan sa ibang tao? Ano yung dapat natin gawin? Kasi alam na natin yung salita ng Diyos na ito pala yung salita ng Diyos ay makapangyarihan. Hindi pala sa base sa salita natin na binigkas natin sa Matthew chapter 15, kung hindi pala ang lumalabas pala sa ating bibig, yun po yung lumalabas sa ating puso kung hindi maganda. Kaya nga napakahalaga sa atin na kailangan natin na magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. Kasi kung hindi tama ang ating relasyon sa Panginoon, ibig sabihin, hindi ang Panginoon ang naghahari sa ating puso. Or may mga bagay pa tayong hindi sinasurrender sa Panginoon. Klaro po ba tayo doon? Amen. Kaya yun, kaya ganun. Kaya pamit po muna po yung iba kasi naririnig po yung background na may nagsasalita. Naka-record tayo. Kuya John, patingin. Kuya Mark, papawas na nakamute. Sige. At sa breakout room. Bale, pag nagbigkas na lang ako ng tao, doon na lang paki-open Kuya Mark. Be attentive lang Kuya Mark. Pasensya na po, nadidistract ako sa ingay. Ate Ruby, papamit po muna ng mic nyo. Naririnig ko po yung background nyo, Ate Ruby. Kuya John, sorry Kuya Mark, yung isang account please, hindi ito. Kasi naka-record tayo para mas maganda yung Kaya na, Kuya Don. Go. Ngayon, what shall we do? Kumbaga, ano yung gagawin natin para magkaroon tayo, ma-develop to? Hindi lang basta alam natin, kundi meron tayong gawin. Meron dapat tayong gawin para ito ay magkaroon ng pagbabago o pag-improve. Or kaya, maisaayos natin yung ganitong klaseng problema. Kasi alam natin, maging maingat tayo sa ating sasabihin. Ngayon, alam na natin yun, di ba? Kung ano yung sinasabi ng ating bibig, yun ay nagmumula sa puso natin. Tayo, tinanggap na natin ng Panginoon. Kung tinanggap na natin ng Panginoon natin tagapagligtas, dapat nagbabago tayo. Kaso, hindi naman basta-basta magbabago yan. Proseso yan. Umaga, yun ang problema. Kaya kailangan, maintindihan natin yung pagbabago sa atin ng Panginoon ay kadalasan ay hindi siya biglaan. Praise the Lord kung bigla kang binago ng Panginoon. Pero minsan talaga dumadaan tayo sa proseso ng paglilinis. O pagkatam mo,
para tayong binabalatan ng Lord. At minsan masakit yan. Ngayon, paano natin gagawin to, Kuya Mark? Ma-improve natin ang ating communication sa bawat tao. Ano yung gagawin natin? Ano yung number one? Kuya Angel, ano yung number one, Kuya Angel? Pa-open ng mic si Kuya Angel. Kuya Mark. Hello? Go, Kuya Angel, go. Number 1, garbage in, garbage out. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Romans 12, verses 1 to 2. Okay, summarize. Thank you, Kuya Angel. Dito natin summarize. Sabi nga dito ni Apostle Pablo, therefore I urge you, brother, sa pananaw ng Panginoon, sa pananaw ng habag ng aba ng Panginoon, ialay natin ang ating katawan na buhay na handog. Paano natin iaalay ang ating buhay na ang ating katawan bilang buhay na handog, nakalugod-lugod sa Panginoon, at ito'y katanggap na pagsamba sa Panginoon? Sa pamamagitan na huwag tayo makipag-ugnayan o makapamatok sa ilayunin ng mundo. O ibig sabihin mindset. Hindi lang mindset, kundi yung laman ng puso mo. Kasama dito yung sinasabi ng bibig mo. Pasok pa rin yun. Kumbaga, bilang part ng katawan ni Kristo, kailangan mabago ang ating mindset, mabago ang ating puso para yung power of utterance natin, hindi siya maging blessing siya. Diba? Kaya nga kung ano yung nilalaman ng puso natin, yun ang binibigkas ng bibig natin. Kaya malalaman mo ang isang tao na hindi na Kristiyano pag meron siya mga unguarded moment. Pag nainis yan, na-bad trip yan, at kung minsan, hindi nakakapagsabi ng hindi maganda pag hindi siya palubusang spiritually modified. Ibig sabihin, we still in process. Yes, nagkakasala tayo, pero dapat habang tumatagal tayo sa paglalakbay natin sa Panginoon, dapat matuto tayong na magkaroon ng spiritual transformation, diba? To transform the renewing of the mind. Mindset by transform the renewing of the mind. Ibig sabihin, kailangan natin magkaroon tayo ng reformat ng utak natin, di ba? I-reformat, kumbaga i-reset to zero. Kailangan tanggalin yung mga bagay na hindi maganda. Bakit kailangan tanggalin? Para malaman natin para malaman natin yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Kung ano yung mabuti, kung ano yung nakakatawa sa Panginoon. Siyempre, when we are submitting our body to the Lord, especially our tongue, is nagiging blessing yan sa ibang tao. Next slide, please. Be calm and relax. Ano ba ibig sabihin nito kayo doon? Be calm and relax. When we are doing, especially pag may mga argument, laging maging kalmado ka at maging relax ka. Hindi ka impulsive. Base sa salita ng Diyos, dapat ganito tayo. Hindi dapat gano'n, lalo na pag unbeliever. The way we talking to this kind of people, parang condemning. Kumaga, dapat with gentle. Kasi ang salita ng Diyos, very gentle din siya. Hindi naman pwede. Yan ang sinasabi sa akin ng banal na Espiritu na maging impulsive ako. Kailangan, nandoon yung fruit of the Holy Spirit ng self-control. Kailangan relax tayo at maging malumanay. Kailangan maging relax tayo kasi kung padadala rin tayo sa emotion natin, yung mabibigkas natin, hindi rin natin makokontrol. Kaya kailangan calm and relax tayo, especially po sa ating at kaya rin po nakakatulong maging calm at relax. Isipin muna natin bago tayo magsalita. Kaya ako po, kung meron sa akin mga paratang na sinasabi, ano yung ebidensya mo para sabihin mo sa akin na ganito. Para malaman ko yung thought niya. Hindi ko talaga, ikaw nga ganito, ganyan, di nag-away na kayo. Sa pagiging
kailangan maging constructive din tayo sa pagtatanong. Ano bang dahilan bakit pinaratangan mo ko ng ganyan? Anong sapat mo, ebidensya? Bakit sinabihan mo ko ng ganyan? Ano yung katibayan mo? Bigyan mo ko ng ebidensya. Pag hindi siya pag hindi siya sabi ng sapat na ebidensya, kasi sabi kasi ni ganito, magharapan kami ng tatlo, harap tayong tatlo, kung totoong sinabi niya yun sa'yo, na ito yung sinabi niya. Ako, ganun po ako ka-bold. So, harap tayo para magkalabasan ng totoo, para at least maklaro yung dapat maklaro. Ibig sabihin, para at least maayos yung dapat maayos. Kumbaga, as a brother and sister, hindi pa pwede merong problema. Kailangan kalmado. At kung medyo mainit ang ulo, kailangan, muna, hinga muna ng malalim, relax, at mag-pray bago harapin ang mga bagay-bagay. At remember, ano man ang mangyari, especially when we are in the body of Christ, tandaan mo, kapatid mo pa rin yung kay Kristo. Kung hindi mariresolve yung mga bagay na hindi mariresolve sa takbong panahon, malipasan muna ang takda, mga ilang maaaring buwan o taon or buwan na baka kasi masyado tayong na-offend. Pero lagi natin tatandaan, matuto tayo magpatawad, maging kalmado at maging maunawain. Kaya kailangan din tayo sa lahat ng oras maging kalmado tayo. Number 3 pala, kuya. Remark number 3. Okay. Seek wisdom, but the wisdom come from above. First, all pure, with peace-loving, concentrated, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere, peacemaker who sow peace and reap harvest of righteousness. Ano ba kuya doon sinasabi mong seek wisdom? Power of utterance yan. Especially po sa mga merong mga bagay na disagreement, especially sa iba-ibang pananaw, sa larangan ng una-una, prinsipyo, politika at pananampalataya. Meron yan. Marami nag-a-argue dyan, marami nagtatalo dyan. Minsan, nagkakaroon ng disagreement dyan. Minsan, kung hindi ka control ng Holy Spirit, nagsasapakan at nagmumurahan dyan. Merong yung mga ganyan, ibang paniniwala ng ganyan. Kaya kailangan talaga maging kalmado tayo, mag-seek ng Lord ng wisdom. Lord, tama ba itong pinapasukan ko? Tama ba itong sasabihin ko ba ito kay ganito? Lord, kung kailangan natin merong mamamagitan, merong mamamagitan. Pero kung kaya nyo i-resolve ng kayong dalawa lang, oy Brad, na-offend ako, ganito, kasi ganito yung ginawa mo sa akin, nasaktan ako. Kausapin mo yung tao. Ngayon, kung hindi mo kayang komprontahin yung tao, humanap ka ng tagapamagitan. Kasi pag mayroong tagapamagitan, medyo merong referee, merong taga-balanse, para at least panatag tayo. Kaya we seek wisdom. Lord, kailan ko po sasabihin yung word na to, Lord, paano ko po, Lord, sasabihin to yung word na to na ito po ako'y nasaktan, ganito, ganyan, para at least, kasi merong ganitong merong pag bara-bara, ganito yung nangyayari. Brad, offend ako sa'yo kasi ganito yung sinabi mo, bla bla bla. O talaga, bla 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 bla. Kaya away na yon. Pero kung magiging malumanay tayo, apply natin yung calm and relax. Yeah, may sasabihin ako sa'yo, pero wag kang magagalit, at wag kang ma-offend. Sana pakinggan mo muna ako bago ka mag-respond. Okay lang ba? Mangako ka muna na maging kalmado ka. Kailangan pakinggan mo muna ako. Agree ka ba doon? O sige, ano ba yan? Kasi Brad, last time, may nasabi ka na ganito, ganyan, na hindi ko nagustuhan at na-offend ako. Kaya Brad, ito yung ginawa mo sa akin, nasaktan talaga ako. Kaya, Brad, bakit mo nasabi yun? Ngayon, pag ganon, magpaliwanagan. Kaya sinabi ko lang yung nararamdaman ko para alam mo, yung parang wala akong problema sa'yo, para hindi ako magdamdam sa'yo o magtampo sa'yo. Yan. Kung tayo naman kinurek at tama naman yung pag-correct sa atin, maging open-minded tayo, wag tayo pong balat sibuyas, ha?
Huwag tayo agad magtatapo. At kung tama naman po yung pag-correct sa atin, alam ko ang pag-correct pag nagsabi, masakit ang salita yan. Parang alcohol. Parang alcohol. Kaya kailangan talaga is matuto tayong maging muna. Huwag agad mag-respond, lalo na pag medyo ang emotion ay nagra-rise. Kasi yung mga binibigkas po natin minsan nakaka-offend pag hindi wala sa lugar. Number 4 kuya. Number 3 na tayo kanina eh. Bumalik tayo sa calm and relax. Ngayon, wisdom. After ng wisdom, ano pa kuya? Kuya, ano pa ba? Kuya Mark? Yan, number 3. I should read, Kuya Don? Hindi. Number 4 na tayo kuya. Tapos na tayo sa wisdom. Yes po. Number 3 na po nasa slide. Or meron ba? Next slide na tayo. Ha? Next slide na tayo kuya. Number 3, seek wisdom. Next slide na tayo kuya. Mahina net mo kuya. Okay. At ang pangapat dito is listen attentively and slow to speak. Pag meron mga bagay na kinukot tayo or meron tayong mga bagay na dinidiscuss, lalo na sa mga bagay na confidential, kailangan maging attentive tayo at kailangan wag magbibigay agad ng judgment o magbibigay ng opinion pag wala pa talaga tayo sapat na ebidensya. Napakahalaga nito lalo na pag mayroong mga problema ng tao na involvement ang pamilya, involvement ang kapatiran, at involvement yung kanyang mga personal weakness. Kailangan maging attentive tayo makinig. Attentive, focus ka. Hindi pa pwede na lumilipad ang isip mo habang nagsasalita siya. Kailangan maging slow to speak ka. Kailangan ang gagawin natin dito habang nag-open siya ng problema, mag-pray ka na sa Lord. Lord, ano yung problema talaga nito? Ano yung bakit siya nagkakaganito? Kailangan bukas ang ating kabilang tenga sa Panginoon. Baka mayroong sinasabi sa kanya ang Panginoon through you para magkaroon siya ng solusyon. Or kaya, ang gusto lang sabihin sa iyo ng Lord, pakinggan mo lang siya. Kasi minsan kailangan ng advice ng taong may problema. Nais niya lang na mag-dole out. Kaya minsan, pag mayroon nagkukwento ng mga problema ganito, minsan nagtatanong na ako sa Panginoon at kadalasan nagtatanong na rin ako sa Panginoon. Lord, magsasalita po ba ako o hindi? Lord, ano po gagawin ko? Lord, makikinig po ba ako o hindi? Lord, ano po gagawin ko po dito? Makinig ka. Kikinig lang ako, mag-open hanggang sa siya. Yung emotion niya, mag-die down. Meron pa rin siya mga pangit na sasabihin or maring mga masasabihin na hindi maganda. Remember, base po sa ating community guidelines is kung ano yung sinabi sa iyo ng mga taong pinagkakatiwalaan ng anumang problema, kumbaga sa inyo lang po yun, between you and the Lord. Saka sa taong nagsabi sa iyo at ikaw na pinagsabihan. At kung kung naghihingi man siya ng advice, pray ka sa Lord ng wisdom. Kaya nga seek wisdom eh. So that yung powerful ng utterance, yung power ng utterance na bibigatin, maglalata yan. Natatandaan ko yung sinabi sa akin ni Kuya Angel na ganito, ganito, ganyan, ganito, ganito, ganyan. Tama yun, sinunod ko yun. Because naging attentive si Kuya Angel at naging mahinaon siya. Minsan, pag paulit-ulit yung problema, nakakasawang pakinggan eh. Kumbaga, pag mayroong mga scenario na paulit-ulit, minsan, especially sa mga lalaki, tahimik lang yan. Pero minsan pag paulit-ulit, ano ba yan? Paulit-ulit na lang. Minsan, lalo pag hindi Kristiyano, paulit-ulit yung problema. Wala ka bang ginawa, ganito, ganyan. Pag hindi Kristiyano, ganyan yung kanilang pananalita. Pero pag ang Kristiyano, minsan ang kailangan magkaroon tayo ng wisdom, ng constructive wisdom na katulad ni Daniel. Bakit ganun na naging desisyon ng hari? Remember when the King Nabobishar na pupugutan ng ulo lahat ng wise man dahil wala nakapag-interpret ng dream.
'Di ba kinausap ni Daniel yung King's Guard? Tinanong niya yung guard ng bakit ganun po yung desisyon ng hari, napakabilis. Kasi walang nakapag-interpret ng dahil nga impulsive ng hari. At impulsive yung kanyang desisyon, si King Nabobusya. Si Daniel na walang kaalam-alam doon sa ginawa ng mga kanyang mga kulig na mga na nag-interpret ng dreams, nadamay sila Daniel, sila Shadrach, Meshach, at Abednego. At dahil doon sa ginawa ng ganung pagtatanong ng ni Daniel, nakita natin na talagang yung wisdom ng Lord na kay Daniel, di ba? Nakinig siya maigi at pinakinggan yung sinasabi ng King's Guard ni King Nebuchadnezzar na ganun yung nangyari kaya lahat ng wise man pupugutan. Biruin mo kasalanan ng ilang tao, kasalanan ng lahat damay. Kaya yun, when Daniel learned that, pinag-pray niya at nagkaroon ng dream interpretation nagkaroon ng interpretation yung dream niya. At pinaliwanag niya yon kay King Nebuchadnezzar, kaya na-spare yung silang lahat because of what Daniel did regarding sa golden statue. Number 5. Next slide, kuya. Okay. Number 5, be gentle and with self-control. Yan. Especially, may nakikita ako dito na sabi nga dito, gentle answer turns away wrath. But a harsh word stir up anger. Lalo na pag ang aga-aga, ibagad yung bitaw ng bunganga. Ano ba, wala almusal, bla bla bla. O, bakit mainit ka naman? Anong problema? Bakit ganyan na may bunganga mo? Minsan gano'n. Minsan impulsive eh. Meron akong mga ganyan naririnig sa relative ko. Kuya, bakit ganyan yung salita mo at nakataas naman tono yung boses mo? Hindi na siya kasi ganito. Kung pagod ka, wag mo kami idamay. Maging mahina ako kayo. Nagtatanong ka lang pag para kang galit. Kaya kailangan. Wag agad pasigaw. Bakit kailangan mo sa'yo? Magtatanong ka lang. Kasi ganito kayo, kailangan bang sumigaw? Ayan, yung mga sagot ko sa mga pinsan ko eh. Pag medyo. And true patience, the ruler persuade, and gentle tongue can break the bones. Alam mo, sa taong mainit ang ulo, kailangan tahimik ka lang at kailangan, kuya, pasensya na po, lalo na nangyayari sa road rage. Yung ganyan, yung mainitin ng ulo at walang gentle, nako, malalaman mo talaga kung sino talaga yung control ng banal na espiritu sa mga road rage. Kaya yun. Kaya kailangan talaga natin, maging pasensyoso at maging karoon tayo ng self-control. Kailangan maging gentle tayo sa ating sasabihin. Kailangan maging kailangan pag-isipan natin kung ano yung sasabihin natin, kung ano yung bibigkasin natin, at alamin yung sitwasyon bago tayo magbigay ng pananaw o comment doon sa sitwasyon. Kaya yun po. Next slide, please. Kaya yan po ang ating ngayon, ang end ng topic natin ngayon sa ating Bible study. I hope marami tayong natutunan sa ating Bible study. Kuya, and then manalangin tayo. Panginoong Yesus, sa araw na ito, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kakayahan na maunawaan, Lord, ang iyong salita para maintindihan namin, Lord, ang kapangyarihan, Panginoon, ng pagsasalita na maaming mga binibigkas, Panginoon. Nawa, Panginoon, yung mga tips, Panginoon, na binigay niyo sa amin, ay maging tulong po ito para kami maging mabuting at mahusay, Lord, ang aming pakikipag-ugnayan at pakikipagtalastasan sa tao bilang Christ Ambassador niyo. This is when we pray. Amen. Yan po ang ating question. Ano po ang ating anong mangyayari pag hindi tayo pag nag-isip tayo ng tao ng malumanay, at ano yung mangyayari pag meron tayong mga bagay na pag nagsalita tayo ng padalos-dalos o masasakit na salita, at paano natin to may apply sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Back to you, Kuya Mark.
Salamat po sa serbisyo. Thank you, Bro Dondon. Kuya Salamat. Dondon. Salamat. Kuya Mark? Kuya Mark? Yes po, Kuya Angel. Tanong natin kung lalaki o babae si Technopark Ah, bago ko i-open ang room. Technopark? ano po yan? Spark para. Babae. Babae. Babae po ito? Yes po. Yun, buti na tanong ko po. Saka si Oppo. Lalaki po si Oppo. Tama po. Yes, lalaki. Opo. Okay, move to... Madali lang po. Mhm.